bawat isa, tayo po ay magsisimula na ng ating pananambahan. Ang lahat po ay inaanyayahan na pong pumasok at kung may bakanting upuan po sa harapan, ito po ay okupahan. Isaiah 12 verse 1 to 5. In that day you will say, I will praise you, Lord. Although you were angry with me, your anger has turned away and you have comforted me. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. With joy, you will draw water from the wells of salvation. In that day, you will say, give praise to the Lord, proclaim His name. Make known among the nations what He has done, and proclaim that His name is exalted. Sing to the Lord, for He has done glorious things. Let this be known to all the world. Manatili po tayo nakatayo para sa ating pambungad na awitin na pangunahan ni Brother Noel at ng Praise and Worship Team at susundan na pambungad na panalangin ni Sister Miles. Spirit, make us humble. We turn our eyes. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. We bow our hearts, O Lord God. We bow Yes, Lord. we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live but soul to another. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live but soul to another. Give us clean hands. Oh, So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live by soul to another. Oh, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live by soul to another. Yes, oh God, we bow our hearts. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us We humble. turn our eyes. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live by soul to another. So give us clean hands, give us your hearts. Let us not live by soul to another. So give us clean hands, give us your heart. Let us not lift our soul to another. Give us clean hands.
give us your heart. Let us not live but soul to another. Oh, yes, oh God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami po'y dumudulog sa inyong banal na trono, na ang aming mga puso ay nagpupuri, nagpapasalamat at niluwalhati ang inyong banal na pangalan. Sapagkat ito ang araw na ginawa nyo sa amin, Panginoon, kaya tayo'y magalak at magdiwang sa kanyang banal na presensya sa ating mga buhay. Panginoon, kayo ang Diyos na mapagpatawad. Kaya Lord, ang inyong mga lingkod ay buong pusong nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa amin pong mga pagkakasala. Lord, anuman ang inyong nakikitang dumi sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, kami po ay linisin nyo sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Nang sa gayon, ito pong aming panalangin ay maging kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin ang panibagong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat muli niyo po ipinadama sa amin ang inyong dakilang pag-ibig, na siya ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng lakas at sigla na harapin po namin ang panibagong buhay na puno ng pag-asa at kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na hindi kami pinabayaan sa lahat ng oras at pagkakataon. Kayo ang Diyos na nag-provide sa amin ng aming mga pangangailangan. Kayo ang Diyos na nagpo-protect sa amin sa lahat ng oras at pagkakataon. Kayo ang Diyos na nag-restore sa aming mga buhay espiritual. Kaya Lord, maraming salamat at Panginoon, samahan niyo po kami sa umagang ito. Pangunahan niyo po, Lord, ang aming mga gawain. At patuloy naming pinapanalangin sa inyo, Panginoon, na i-bless niyo po ang bawat isa na inyo pong gagamitin sa umagang ito, sa amin pong mga manunugtog, sa mga aawit, sa mga mananayaw, at maging sa taong inyong itatayo upang ibahagi sa amin ang inyong mga banal na salita. Panginoon, puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu Santo nang sa gayon, sa umagang ito, O Diyos, tanging kalooban niyo lamang ang masusunod. At sa umagang ito, Panginoon, kayo po ay aming itinataas sa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat po. Ito po, Ama, ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Morning. Patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Good morning din po sa mga nandyan sa kanilang bahay. Patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Amen. Bago tayo magpuri sa Panginoon, tayo magkamustahan muna at magkamayan at i-welcome natin ang bawat isa sapagkat tayo ay isang pamilya sa mata ng Panginoon. Amen. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family. So closely knitted into one. they've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family. I love this family
They taken me. They taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Of this great family. Of this great family. Amen. And hallelujah. Patuloy nating purihin ang Panginoon sapagkat ang kanyang grace is enough. Amen. Hallelujah. Let's worship our Lord Jesus Christ. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us. You lead us by His waters into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. Amen. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And your people sing along. So remember people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, church. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven's reaching to us. Your grace is enough for me. Oh God, your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. Yes, oh God. Oh, your grace is enough for us, oh God. We will worship you. Thank you for your promise to us, oh God. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. We will continue to worship our Lord Jesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where it may fail. And I'll find you in the mystery, in oceans still, my faith will stand. And now we call upon your name, and keep my eyes upon the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, you are my God. Your grace abounds in deepest waters. You sovereign and high my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. And now we call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, you are mine, Lord God. Spirit leads me when my trust without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will make it stronger in the presence of my Savior. Take me deeper, oh God. Faith will make me stronger in the presence of. Oh, Spirit, lead us, oh God.
Let's continue worship our Lord God. So God, salamat Lord muli sa privilege na sambahin ka sa araw nito at purihin ka, Panginoon, at itaas sa iyong pangalan, Panginoon. Patuloy niyo kaming palalimin pa sa iyo, Panginoon, upang kami hindi bumitaw sa oras na aming kinakailangan ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinataas namin ng iyong pangalan, Panginoon. Dinadakila ka namin. Ang pangalan mo, Jesucristo, Panginoon. O Yahweh, ikaw lamang, ang aming Diyos, wala nang iba pa, Panginoon. Kaya patuloy ka naming sasambahin at pupurihin, Panginoon, saan man kaming idarako ng aming paa, Panginoon. Yes, we worship you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yes. We praise you, God. In His name we pray. Amen and amen. Yan, muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating pananambahan. Welcome rin po sa bagong attend po natin na si Ellie Lipana po at saka si Ma'am Donna Lipana. Welcome po sa aming pananambahan at nawa po hindi po ito ang una at huli na inyong pag-attend po. Ngayon po ay darako na po tayo sa ating patotoo at pagpapasalamat. Sino po ang nais magpatotoo at magpasalamat? Good morning po sa lahat. Ako yung lubos na nagpapasalamat po dahil naging success po yung aming pagbabakasyon na binigyan po namin ng magandang surprise ang aming mamang Ellie and Willie Gasmen. Kaya po, ganun din po sa mga nagdaan, hindi po ako nakadalo ng 2 weeks dahil pagkatapos po ng aming house blessing, tuloy na po kami doon sa probinsya. At ganun din po, nagpapasalamat ako dahil iningatan din po kami sa pagbibiyahe, sa papunta at pag-uwi. Ganun pa man na kami nagmamadali rin dahil yung aking anak na si Joy ay nagdiretso na rin po siya. Umalis na po siya. Wala na nga po siyang pahinga kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa kanya na sana humihingi rin po ako ng prayer sa kanya kasi siyempre pagod-pagod, wala po siyang rest. Kaya sabi ko, ito na po yung pagkakataon na ako yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa amin. Salamat po. God bless. Nais ko pasalamatan ng Panginoon dahil kay Donna at saka kay lagi ka na lang nakakalimutan yung pangalan mo. Kaya purihin ng Panginoon at lalo na ko pastor kasi siya po ang nagba-Bible study doon. Sana mayroon pa. Ako po ay lubusan na pupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahilan sa nakaalis na rin po yung bunso kong anak. Pagpaumanhin niyo po na hindi sila nakarating dito dahil po yung oras po ng tulog ng mga bata ay halos tapos na po yung gawain dito dahil nasanay na po sila sa late ang kanilang oras. Kaya nga po salamat sa Panginoon dahil sa tuwing ako po'y nananalangin sa Diyos. Ako po'y nagpapasalamat dahil sa gabay at patnubay niya sa aking mga anak. Bagamat po nakakalungkot dahil hindi ko na naman sila makakasama ng 1 taon. Subalit salamat naman po sa Panginoon dahil nandiyan naman po siya. Sa tuwing ako'y nananalangin, pinadarama po ng Diyos sa akin na nariyan sa palagi, hindi siya nang iiwan at hindi nagbababaya. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung wala na po, inanyahan ko na po si Pastor Carlos para sa pastoral prayer. Pati na rin po ang mga kabataan na punta sa harap. Sige, tayo manalangin. Sabi nga, manalangin tayo na walang patid, lalo na pag-araw ng linggo dahil ang linggo ay para sa Panginoon. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpahanggang kailanman. Diyos nila Moses, Diyos nila Abraham, Diyos nila Jacob, at Diyos natin. Kaya sa umagang ito, kami nagpapasalamat na muli kami tinipon mo, Lord. At tulad ng iyong sinabi na
sa 7 araw, ibibigay namin sa iyo ang isang araw at kami ngayon nagkakatipon upang ikaw ay aming paglingkuran, ikaw ay aming sambahin, ikaw Lord aming purihin sa pamamagitan ng aming pagsayaw, sa pamamagitan ng aming pag-aawit. Nawa Lord, ang lahat ng aming mga ginagawa, ito Panginoon ay karapat-dapat sa iyo at dalangin namin Panginoon na katanggap-tanggap Lord ang lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat sa kabila ng lahat ng mga bagay na minsan nagiging hadlang sa aming paglingkod sa iyo. Ikaw, Lord, ay hindi nagbabago at ang iyong mga pangako ay patuloy mong tinutupad. Bagamat minsan, Panginoon, kami hindi karapat-dapat, ngunit kami pinagdapat mo dahil hindi ka nakatingin sa amin, bagkus doon ka nakatingin sa namamagitan sa amin ang aming Panginoong Isus. Kaya maraming salamat at ganoon ni po Lord na sa aming mga kapatiran na mga nakaranas ng mga bagay, ng mga kabigatan sa kanilang puso, mga problema, mga sakit, ito Panginoon ay nilalapit namin sa iyo. Na kung sino man Lord ay may mga karamdaman sa mga oras na ito, nilalapit namin sa iyo Lord, na pagalingin mo sila dahil iyan Panginoon ang pangako mo at ang pamagitan sa latay ng aming Panginoong Isus. At sa kamagitan ng kanyang dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo ay nagkaroon kami ng kagalingan sa lahat ng aming mga karamdaman, sa lahat ng aming mga problema sa buhay. Ito ay tinambos na ng aming Panginoong Isus. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat at sa umagang ito Panginoon ay nagpapalinis kami ng aming mga puso. Kung ano man Lord, ang mga karamihan na nakikita mo sa aming mga puso ay pagkalinisin mo kami upang malaya kami na makalapit sa iyo. Ikaw ang nakakabatid, ikaw Lord ang nakakakita ng aming puso. Nais namin Lord, nahaharap sa iyo na lahat ng aming puso Lord ay may malinis. At patuloy ka namin Lord na inanyayan palagi Lord na ikaw uupo sa trono ng aming mga puso at alam namin Lord na ikaw lamang ang aming gabay, ikaw ang aming patnubay, at ikaw ang nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng mga oras sa aming buhay. Kaya maraming salamat din po Panginoon sa lahat Lord ng mga pagpapala, sa mga provision, sa mga material na bagay. Ganon din po Lord sa mga lalong-lalo na sa spiritual na patuloy mo kaming pinapalakas at patuloy namin dinadalangin Lord na nawa Panginoon ang church nito Lord ay lalong lalago at marami ka pang mga kaluluwa Lord na dadalhin sa lugar na ito upang sama-sama kami Lord na magpuri sa iyo. Panginoon, napakabuti mo talaga sa buhay namin dahil ikaw ramdam namin palagi na kasama ka namin at ramdam namin palagi Lord na ikaw ang nag-guide sa buhay namin sa araw-araw. Kaya minsan padakilang Diyos, kami po Lord ay nagpapasalamat. Dalangin din po namin Panginoon sa umagang ito na sa lahat ng iyong mga gagamitin, i-bless mo sila Lord, ang kanilang buhay, bigyan mo sila ng wisdom and knowledge, at lalong-lalo na Panginoon, ang iyong gagamitin sa umagang ito na magdadala ng iyong salita, na bibigay ng panibagong revelasyon na walang iba kundi ang aming pastor Jan. Kaya dakilang Diyos, ikaw ang magpala sa kanya, sa kanyang sambahayan, at ganoon din po Panginoon sa kanyang mga anak. Dalangin din po namin Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibayong dagat, kung saan man sila lupalop ng mundo, Lord, na nagtatrabaho, dalangin namin na i-bless mo kanilang buhay, ingatan mo sila, at ibigay mo lang, Lord, ang mga protection sa kanila na wala magkakapaggambala sa kanila at bigyan mo sila palagi, Panginoon, ng kaisipan, panatag na kaisipan at palagi mo, Lord, itanim sa kanilang puso na nilidyan ka palagi sa kanilang paligid. Kaya minsan padakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. At dakilang Diyos, patuloy rin po namin pinapanalangin, Panginoon, ang aming mga anak na patuloy mo, Lord, binibless ang kanilang buhay at dalangin namin, Panginoon, na ang mga bata na ito, Lord, ay mapalaki sila ng maayos, magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon. At sa kanilang paglaki, ikaw, Lord, ang kanilang magiging gabay. Ikaw ang kanilang, Lord, guide. Ikaw, Lord, ang magpala sa kanila. At huwag mo ngayaan, Panginoon, na magkasakit sila, Lord. Ibigay mo ang provision sa kanila at ganoon din po, Lord, kanilang mga magulang.
Alam namin, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang magpapala sa mga bata na ito at Ikaw, Panginoon, ang mag-iingat sa kanila hanggang sa kanilang paglaki. Alam ko, Lord, na may purpose ka sa mga bata na ito. Bakit mo sila, Panginoon, ipinanganak sa mundong ito? Kaya dakilang Diyos, maraming salamat na patuloy sila, Panginoon, na sa araw ng linggo sila ay nakakasama namin. At sabi mo pa nga na pamarisan namin ang mga kaisipan ng mga kabataan na ito upang makapasok kami sa iyong kaharian. At dalangin niyo po namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, lalong-lalo na, Lord, sa mga ibang bansa, sa mga ibang lahi, na patuloy na tumatanggap sa iyo. Alam ko, Lord, na may mga dinadanas sila na hindi ordinaryo. Ang iba, Lord, ay pinapatay dahil sa kanilang pagnanais na makonvert sila sa pagiging Kristiyano at hindi nila inalinta na, Lord, ang mga kaparusahan na kanilang tinatanggap. Bagkus, mas pinili pa nila ang mawalan sila ng buhay basta nakakapaglingkod sila sa iyo. Kaya dalangin namin sila, Panginoon, at alam ko na marami ka pang liligtasin sa buong mundo na mga ibang paniniwala at dadalhin mo sila sa Kristyanismo. Dahil ang Kristyanismo, doon lamang nila matatagpuan ang tunay na pananampalataya at tunay na ikaw ang Diyos na aming tinataas. Kaya minsan padakilang Diyos, maraming salamat sa pag-iingat mo sa kanila. At alam naman namin, Panginoon, na tulad ng sinabi mo na ang kamatayan ay hindi ito magiging hadlang sa paglilingkod nila sa iyo. Bagkus, ang kamatayan, ito, Panginoon, ay pamaraanan para makita kanila. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat sa katatagan ng kanilang mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na binigay mo sa kanila, sa tapang na binigay mo sa kanila. Panginoon, nawa, Lord, ang mga pananampalataya na ito ay patuloy na dumaloy sa kanilang buhay. At dalangin niyo po namin, Panginoon, ang aming bansa na magkaroon, Panginoon, ng takot ang aming mga leader. Dahil sa panahon nito, Lord, halos 90% na nasa gobyerno ay mga kurap. Kaya dalangin namin, Panginoon, na nawa, Lord, ay magkaroon sila ng takot sa iyo at ang baguhin mo kanilang kaisipan na maglilingkod sila sa mamamayan at higit sa lahat maglingkod sila sa iyo. Alam ko, Panginoon, na ang buong mundo, kahit ang aming bansang Pilipinas, ito, Panginoon, ay nakasulat na sa iyong banal na aklat kung ano mangyayari sa darating na panahon. Ngunit dinadalangin namin, Panginoon, ang mga leader namin na nawa, magkaroon sila ng pangunawa, magkaroon sila, Panginoon, ng wisdom and knowledge na ang kanilang gagawin ay naayon lamang sa iyong kalooban. Kaya minsan padakilang Diyos, dalangin niyo po namin, Panginoon, si Pastor Bert na siyang namumuno sa amin sa lugar na ito, ay bless mo kanyang buhay at patuloy mo siya, Panginoon, bigyan ng wisdom and knowledge at ikaw rin po pagpala sa kanya at sa kanyang buong sambayan. Kaya minsan padakilang Diyos, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at buksan po natin ang ating Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa Proverbs 9 verse 10 to 12. Sa Proverbs 9 verse 10 to 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang inyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Purihin po ang kanyang mga salita, maaari na po tayo makaupo, at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na dadalhin sa atin ni Pastor John. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Pastor John. Purihin ang Panginoon at kumusta po? Naninibago ako ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil isip ko, isang pribilehiyo na naman yung makatayo dito na kung saan
gagamitin tayo ng Panginoon para ihayag yung kanyang kapahayagan sa araw na ito. At gaya ng patutuo ng misis ko, naging abala kami sa mga bagay-bagay at naamin ko na ang time ko noon sa pagbabasa ay hindi umabot ng kalahating oras. Napakaikli lang dahil nandyan nga yung mga bata. So, inaasa ko na lang sa Panginoon na ito ay paminsan-minsan lang sa isang taon. Ano po? Kaya, ulit ko, kumusta po kayo? Na-miss nyo ba ang Panginoon? Purihin ang Diyos. Thank you kay kapatid na Donna. Kanina sinalubong ako. Thank you kasi huwag mong intindihin kung ano man yung kasuotan natin. Ang puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. No? Okay, welcome na welcome kayo sa Panginoon. Okay. So, salamat kapatid na Angelic sa pagkakabasa ng ating teksto. Tayo po ay dadako sa ating salita ng Panginoon. At muli po, bago tayo humingi ng tulong sa Panginoon, nais ko pong basahin yung talata na ating bubulayin, pag-aaralan, upang sa ganon, ating maranasan, madama natin ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi roon in Proverbs chapter 9 verse 10, ang pinakasusin talata, ang sabi rito sa NASB, translation ay ganito: ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. At ang pagkakilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng kaunawaan. Yun po ang banggit doon. 11, sa pamamagitan ng karunungan, hahaba ang inyong buhay. 12, kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan, ngunit magdurusa ka kung ito'y iyong tatanggihan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dahil napakabuti mo. Kaya kami sa umagang ito ay sama-sama na lumalapit, humihingi ng gabay, ng tulong upang sa lahat ng gagawin namin, kami ay magkaroon ng katagumpayan. Siyasatin niyo po ako, O Diyos, sa mga bagay na kung saan maaring kami nagkulang, nagkamali sa aming isipan, sa salita, maging sa gawa, O Diyos. Pakalinisin po ninyo ako at gawin mong karapat-dapat na maghayag ng inyong mga salita sa umagang ito sapagkat sa sarili ko po, wala talaga akong kakayanan. Hindi ko kayang gawin ang mga bagay na ito. Malibang ikaw yung magbigay sa akin ng kaalaman, karunungan upang mahusay na maipaliwanag ang banal mong layunin para sa amin sapagkat sa sarili ko, ito po ay hindi ko kayang ipaliwanag sa aking mga kapatirang naririto. Kaya, O Diyos, ang Santong Espiritu mo ang maghari sa buhay ko. Isinusuko ko, Panginoon, ang buong pagkatao ko na gamitin mo po ang buhay, ang lakas kong ito upang aking mapaglingkuran at makapagbigay sa iyo ng kapurihan. Umaasa ako, O Diyos, na sa oras na ito, gaya ng pangako mo sa amin, di mo kami iwan, di mo kami pababayaan. Kaya narito ako, O Diyos, buong puso, buong kaluluwa na inialay ko ang buhay kong ito. Gamitin mo po ako, Panginoon. Ito po ay aking hinihiling sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, maraming tao ang kapag sinasabi natin o tinatanong natin sila, kayo ba ay may takot sa Diyos? Nangangantog nga sila magsabi, ay oo naman. At purihin ang Panginoon sa mga ganong kasagutan. Pero, ang pagkatakot sa Panginoon, ayon doon sa text,
ito raw po ay paumpisa pa lang ng karunungan. At ang karunungan ito na nagmula sa pagkatakot sa Diyos ay karunungang nagbubunga ng maraming mabubuting gawa at katangian ng isang taong tunay na may takot sa Diyos. At naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin o lahat sa atin na nakay Kristo Jesus ay tunay na ang pagkatakot sa Diyos ay naroroon. Sapagkat nakikita ng Diyos kung paano tayo magkaroon ng takot sa Kanya at kung paano niya tayo iginigiya o iginagayad sa wastong pamumuhay bilang isang tao o mga tao na mayroong banal na takot sa Kanya. Kasi po, ang ating paksa sa buwan na ito, na kung saan nasa pangatlong linggo na tayo, ay yung pong the fear of the Lord is fear of the Lord. But naroon pala, nakakalimutan ko. Ano? Yun po yung takot sa Panginoon. Pag po pinag-uusapan o kaya binibigyan ng kapahulugan, yung salitang takot ay, ang sabi po doon sa Bible Dictionary na pinag-unan ko, ito raw po ay yung fear means fright or alarm. Tinatawag din itong reverence and awe of God. Yan po ang sabi doon. So sa Tagalog, takot sa Diyos o fear of the Lord. At makikita po natin na sa bukada noong salita, doon sa verse 1 ng chapter 9, ang karunungan ay umpisa ang pagkatakot sa Diyos ay umpisa ng karunungan. So, ibig lang sabihin, bago magkaroon ng knowledge, wisdom, ay nauuna yung takot sa Diyos. So, kapag pinag-uusapan yung takot sa Diyos, pumapasok sa ating kaisipan na ang lahat lamang ng naglilingkod sa Diyos, yung takot, gaya ng pari, mga pastor, at yung lahat na naglilingkod sa Panginoon. Pero, kung ating titingnan, ang takot na yan, na nagbibigay ng karunungan sa atin, kung papahintulot po ninyo, ay ibibigay ko lang po sa inyo yung pinaka-bird's eye view noong ating pagkukunan. Makikita po natin doon sa verse 1 na may 7 binabanggit doon. Ano ba yung 7? Yung sinisimbolo ng haligi, na kung saan haligi ng karunungan. Pero ito po ay isang simbolo na kung saan yung taong nagtayo, may karunungan ay nangangahulugan ng ang karunungan ay isang bagay na kumpleto, walang pagkukulang. Sapagkat pag ikaw ay isang taong marunong, nalalaman mo kung ano yung dapat gawin, mabuti masama, na kung saan ito yung natutunan natin mula sa pagkatakot sa Panginoon. Sumisimbolo ito na kapag may karunungan ka na, kumpleto ka na. Ano? Kumpleto ka na doon. So, yun yung tinatawag na wisdom has built her house. She has made each 7 pillars. Yung po, hindi po yung nangangahulugan na ang prinsipyo ng karunungan ay 7, kundi ibig sabihin nito yung kanyang pagiging kumpleto. The completeness of wisdom sa buhay ng isang tao. Walang pagkukulang. Hindi siya nagkukulang sa lahat ng bagay. Kumpleto po siya. At dito po, makikita natin na kapag ang isang tao ay full of wisdom and knowledge, makikita po yan sa practice sa buhay. Sabi nga ay,
kung ano yung iyong mastery, yung skill mo. Yun yung nagagawa mo. At kalakip doon yung wisdom and knowledge para iyong magampanan kung ano man yung tungkuling iniatang sa atin ng Panginoon. Ano po? At sa bagay na ito, 3 bagay po ang ating titingnan dito na kung saan ako po ay sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nananatili ako doon sa manumatic style o paggawa ng mensahe. Ano ba yung manumatic? Talagang sinisikap ko bawat aklat. Ang totoo niya, 4 na salin ng Bible yung aking pinagkukunan at pinapamilyarize ko kung alin ba dito yung angkop na gagamitin ko. But sa ginagamit ko po ay medyo nasanay ako doon sa translation ng NASB, yung Diglot translation ng Bible. Ito yung binabasa ko. Kaya dito, sa inyo, mga talagang dalubhasa sa mga paghahayag ng salita ng Panginoon, ay talaga pong ito yung iniaasa ko, yung revelasyon ng Diyos sa akin. Ano ba ang dapat na aking sasabihin o ipinasasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Upang sa ganon, manamnam natin o malasahan natin kung ano ba talaga ang sustansya noong salita na ating pag-aaralan mula sa kanyang mga salita. Ano po? So yun. Ngayon, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay 3 po. At ang titulo natin pong titingnan dito ay yung, nandyan po yung title, The Fear of the Lord Creates or Produces Good Character and Practices in Life. Totoo po kaya to sa buhay natin. And then, yung katanungan na ating tutugunin sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nandun din po. What are the good characteristics of a man with fear of the Lord? Po. So dito, nagkukuhang tanong na kung papaano tayo o ano ba yung mabubuting katangiang idinudulot ng karunungan mula sa pagkatakot sa Diyos. Sa palagay kaya ninyo, ano ba itong unang-unang dapat na makita ang mabubuting gawa o mabubuting practice sa buhay o katangian ng isang taong mayroong tunay na takot sa ating Panginoon? Una, siya po ay tapat. When it comes to faithfulness, makikita po natin dito na ang taong matapat, kahit kailan, saan mo man dalhin, hindi nawawala yung sinasabing salitang mapapagkatiwalaan. Maraming tao ang nagpa-practice ng pagiging tapat kung may nakakakita. Tama ba o mali? Pag may nakakakita, tapat sila magtrabaho. Tapat sila maglingkod. But, walang mata, iba na ang katapatang umiiral sa kanila. So, yun. So, dito, ang pagiging tapat ng isang tao o ng isang may takot sa Diyos ay makikita mo sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. Ano po ba yung katangian niya bilang matapat na naglilingkod sa Panginoon? He or she is faithful in serving the Lord. In serving the Lord. Deuteronomy chapter 10, verse 12 po. Yan po ay isang pagkatawag ng Diyos sa atin, na tayo ay maglingkod. At sa ating paglilingkod, mayroon pong kapahayagan ang Diyos dito na kung paano tayo tunay na tapat sa ating paglilingkod. Sa ating paglilingkod na ito, mayroon po diyang 3 bagay na kung saan ipapakita ng salita ng Diyos na magiging tapat tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung meron tayong una, ay takot sa Kanya. Gaya ng unang banggit, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano po?
Kasi yun po ay utos na rin ng Diyos. Kung natatandaan ninyo last Sunday, yung message ni kapatid na Beron, sinabi doon, ang tungkulin ng tao ay matakot sa Kanya at sumunod o maglingkod sa Kanya. So, ibig lang sabihin, ang katapatan ng isang taong may takot sa Diyos, kalakip palagi, hindi nawawala ang banal na takot niya sa kanyang pagkilos o paggawa saan man siya naroroon. Ang sabi pa sa pangalawa, siya po ay, walking in obedience, sumusunod. Kung ano yung yapak ng kanyang Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos, doon siya gumagawa ng katapatan sa paglilingkod niya sa Panginoon. Kung tayo bilang isang mananampalataya, na kung saan tinawag, pinili ng Diyos to serve Him faithfully, at nakita ng Diyos na ito, o talagang ang taong ito, ay mayroong banal na takot sa Kanya, ang pagkatakot na ito, at ang karunungan ito na kaloob sa atin ng Diyos, ay nagagamit natin sa pagsunod na mabuti sa ating pagkilos, paggawa, saman tayo naroroon. Kasi, gaya ng una kong binanggit, marami ang nagsasabing takot o gumagawa ng tapat pag may nakakakita lang. So, ang mga Kristiyano ay hindi ganon. Siya ay may takot sa Diyos, gumagawa, sumusunod sa Diyos para saan? Para makapagbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Ano po? At yung pangatlo, sa ating paglilingkod, meron tayong pagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoon. Ang pagmamahal sa pamagitan ng pagsunod sa Panginoon ay buong puso na ginagampanan ang tungkuling nakaatang sa kanilang mga balikat upang mabigyan ng kaluwalhatian at kapurihan ang Diyos na nag-atas sa Kanya nito. Ito po ay litanya na ng mga nagtatrabaho sa pabrika, basta sa pagtatrabaho. Pag pinag-usapan ay trabaho. Ewan ko lang kung merong ibang ganito. Kung wala lang talagang sweldo, hindi ko gagawin itong trabahong ito. May naririnig kayong ganon? Di ba? Pero sa atin, na kung saan inilagay ng Diyos sa atin ang takot, ang karunungan na nagmumula sa takot, kaya tayo nagtatrabaho upang kumita. Pangalawa, may stable ang buhay natin. At higit sa lahat, nagtatrabaho tayo, naghahanap buhay tayo kasi bahagi ng buhay ng mananampalataya. Magtrabaho, hindi iaasa sa iba ang kanyang kakainin. So, ang kinakailangan mo ay ang Diyos ang lagi mong uunahin sa iyong paghahanap buhay. Bakit? Kasi kapag inuna mo siya, ang lahat ng bagay ay susunod na lang. Alala ko lagi si Sister Wilma, paborito niya yun eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, lahat ng bagay. Walang, pag sinabing lahat, mayroon bang wala ron? Okay, ganun po. So dito, ang pagmamahal natin sa Diyos, may mapapakita natin sa pamagitan ng ating pagkilos, paggalaw, sa pagtatrabaho natin, saman tayo naglilingkod. Yung salitang, I love you, Lord, I love you, sister, I love you, brother, hindi masama yun. Malinis ang intention mo, mahal kita kapatid sapagkat kung gaano ka minahal ng Diyos, ganun din ipadama mo sa kapwa mo ang pag-ibig ng Diyos na siyang nagligtas sa atin. Ano po? Dahil sa pag-ibig, tayo nangaligtas. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Hindi sa pamagitan ng ating mga ginagawa o gawa. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Yun po yun. Kaya masasabi natin na kinakailangan natin sa paglilingkod yung tatlong yon.
fear of the Lord, walk in obedience to God, then love Him with all your heart, with all your soul. Sabi doon sa Mateo 22 verse 36 to 38, binanggit po yun doon. So ngayon, mga minamahal sa Panginoon, ang karunungan na kaloob ng Diyos sa atin dahil tayo mayroong takot sa Kanya, ito ay laging nagagamit natin saan man tayo naroon, ano man ang ating ginagawa sa pamumuhay na ito, ay laging kalakip nga yung katapatan natin. At hindi lamang sa pagiging tapat mo sa pagtatrabaho, sa paglilingkod sa Panginoon unang-una sa lahat. May katangian ang taong may takot sa Diyos. Ewan ko kung a-agree kayo sa susunod. Ito yung availability ng isang tao. Yung handa palagi. Parang Boy Scout. Always available, handa to obey God's commandments. Ang utos ng Diyos in Matthew chapter 28 verse 19 to 20, go, preach the gospel to all nations. Ano ang gagawin? Pakita na lang, baka mamali ako. Pakita mo, Matthew 28 verse 19 to 20. Yan po yung atas sa atin. Tamad na tuloy ako magbuklat ah. Then Jesus came to them. He said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ron, you must go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan sabi ron, at inyong turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. That is mission. Tayo po ay inaatasan ng Diyos na humayo ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, sa balat ng lupa, at turuang sumunod sa pinag-utos ng Diyos. Pag usapan po ang availability ng isang tao, dito papasok yung salitang pag may gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan. Amen? Ganon yon. So, ganito. Ang isang taong laging handang sumunod sa kalooban ng Diyos upang sumunod sa mission na binangkaloob sa Kanya ng Diyos, ay makikita natin dito may katangiang dapat na nai-apply sa buhay na to. In mission, we need the following. Strength and courage or strength. Strength and courage. In Joshua chapter 1 verse 9, inatasan si Josue ng Panginoon na dalhin ang Israelites doon sa lupang pangako. Alam ng Diyos na maraming sagabal o balakid sa kanilang pagpasok doon, kung kaya ang advice ng Panginoon ay be strong, be courageous. Maging matapang, maging malakas ka sapagkat maraming sagabal. At kung ang atas kay Moses ay ilabas ang Israelites sa pagkaalipin ng mga Ehipto, mahirap din gawin yon. Ang atas din kay Joshua ay ganon din kabigat. At sa atin, mabigat ba mag-mission? Mabigat ba mag-share? Mabigat. Lalo na kung napapangunahan tayo ng hiya,
takot ka ba, kagaya ko, kabado, ay, pag meron ka nito, kailangan natin itong strong courage, magagawa natin ang sumunod doon sa ipinag-uutos ng Diyos na make disciple. Gumawa kayo ng mga alagad ko. At purihin ang Diyos na tayo ay naging isa sa mga alagad sa panahon natin. At ang bawat isa sa atin ay mandated o mandato ng Diyos ay to go and preach. Yun po ang sabi roon. Kaya, mga minamahal ko sa Panginoon, are you available? Handa ba tayo? Kung hindi, tanungin niyo si Pastor Bert, bakit hindi? Okay. Alam ng Diyos na kaya natin. Ang hinihingi lang ng Diyos ay yung iyong kahandaan, your availability is needed to preach the gospel and make disciples. Yun po ang gusto ng Diyos. Kahit ako, kulang ako rito eh. Yung availability ko sa paglilingkod sa Panginoon, alam ninyo yan kung saan ako nagkukulang. Yan po. Kulang din ako rito, yung availability ko. So dito, mayroon binanggit doon sa Proverbs chapter 9 verse 6. Live o mamuhay, simple ways and you will live. Walk in the way of insight. Anong ibig sabihin dito? Kinakailangan nating mamuhay tayo ng payak na pamamaraan at tayo ay mabubuhay, lumakad tayo sa daan ng mayroong tinatanaw. Kumbaga, yun yung pananaw na ang isang kaluluwa na target mo na ibinigay sa iyo ng Panginoon para madala sa kanyang banal na paanan. Kapag available ka, that understanding na binanggit doon sa pamagitan ng payak na pamumuhay mo, makikita mo na ikaw ay nagiging epektibo na nakagagawa ng disipulo through your ways o through your tinatawag na testimony in life. Ano po? Kaya makikita natin na ang pagiging handa dito ay kailangan pa rin ng tunay na pagsunod sa Diyos. Ang tunay na pagsunod sa Diyos, laging binabanggit ni Pastora dito, kung inatasan ka, go. Kung ikaw ay inatasan, huwag nang magdahilan. Pero, kung ang kadahilanan mo naman ay tinatawag na katanggap-tanggap, okay rin yun. Kasi, dito naman, hindi tayo lahat ay physically kayang-kayang gawin lahat ang ipinagagawa ng Panginoon. Kung mayroon ka naman talagang kahinaan sa physical, pwede ka namang mag-excuse. Pwede ba sa ganito na lang ako? Huwag nating ipipilit na kung saan hindi mo na kaya ng katawan mo, iloload mo pa rin sa iyo. Parang ano yun eh, taong maraming credit card, pagbayaran na, reklamo na reklamo. Di ba? Dami kong bayaran, dami kong card. Ay kung nagre-reklamo kang bayaran sa iyong mga credit card, di mag-unload ka, bawasan mo yung card mo para wala kang maraming utang. Ganun lang kasimple. Kaya kapag nabibigatan ka, dahil yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, ay sa tansya mo, mahirapan yung physical mo. Pwede ka namang magsabi kay Lord na, Lord, next time ito na lang po gagawin ko. So, hindi natin po pwedeng laging sagkaan yung nararamdaman at nararanasan ng tao na kung saan sinasabi ang totoo, na kung saan hindi ko kaya, hindi ko magagawa kasi wala akong time doon. Kasi pinaparte-parte natin ang ating katawan, meron tayong oras saan? Sa pamilya, sa sarili, sa trabaho, at marami pang iba. Ano po? Kaya dito, makikita natin na ang pagiging handa natin ay ihanda natin
ng todo-todo ang ating buhay spiritual sa pamagitan ng kasunod. Yung constantly read and study the book of the law. Dito po natin mapapatunayan na tayo ay laging magiging handa sa paglilingkod sa Panginoon kung tayo ay tinatawag na fully armed. Tayo ay nasasandatan o fully equipped ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi doon in Joshua chapter 1 verse 8, huwag natin kaliligtaan, never stop reading this scroll of the law. Day and night you must think about what it says. Make sure you do everything that is written in it. Then things will go well with you and you will have great success. Yan po ang sabi roon. So dito, your availability in serving the Lord, kapag loaded ka dito sa mga bagay na ito, yun ang mangyayari sa iyo. Masusunod mo ang nakasulat daan at darating ang time, ang panahon, na ikaw ay magtatagumpay. Ang target natin ay mag-disciple, gawin natin ito without complaint. Be available to serve the Lord. Mga mahal ko sa Panginoon, sorry. Ay, masama raw wag sorry. Sa lagi kong binabanggit sa inyo, marami akong kakulangan sa buhay na ito. Lack of knowledge, lack of education. Kaya kung ano lang yung nire-reveal sa akin ng Diyos na dapat kong gawin, I do it, I go for it, and say, thank you, Lord. I can do it with your strength and with the knowledge given to me. You know, masasabi ko na, ganon ako kababa sa Panginoon. Wala akong ibang ninanasa kundi matuto sa Kanya. Maranasan ang banal na presensya niya sa buhay ko. Kasi ito ako, wala ako nito. I'm just depending on God's grace. Sa biyaya lang ako ng Diyos umaasa. And thankful ako sa mga matatalino kong kapatid sa Panginoon. Pastor Bert, Pastor PJ, Pastor Kaloy, Pastor Ramila, and Pastor Beron Tubi ay matatalino naman sila. At yan ang mga pinaguhugutan ko ng mga karagdagang kaalaman pagdating sa knowledge and wisdom from the Lord. Kasi kayo yung aking tinitingnan sapagkat you are higher than my educational attainment. Yun. Kaya doon ako tumitingin sa inyo. Kasi mas, knowledgeable kayo doon sa hindi ko alam. Yun po yun. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung tayo ay handang maglingkod sa Diyos, sabi nga ng sundalo, ng mga Boy Scout, maging handa tayo. At si Pastor Kaloy ang leader dyan. Kamot na lang. Pasensya na, Pastor Kaloy, matigas ang ulo ko. Hindi ako pwedeng makasama sa iyo. Hindi, joke lang yun. Basta mga gwapo, sama-sama yan eh. Hindi ka naman naniniwala eh. Kami lang yata ni Pastor ang gwapo.
Sama-sama tayo. Sama-sama together. Ano po? So, isa pa. Ang pagiging handa ng isang tao ay nakahanda sa anumang magaganap o mangyayari sa kanyang buhay. Ito ang masakit. Hindi mo man gusto, hindi man natin gusto, sabihin natin ganun. Pag may dumarating na hindi natin gusto, ano ang feeling natin? Masakit, malungkot, at higit sa lahat, balak nating sisihin si Lord. Ang question, bakit naman Lord? Bakit naman ito? Pero ang sabi, paghandaan natin yan. Whether you like it or not, it will happen to you. Mali ako, tama. Sa pagiging handa natin ito, tayo ay hingi ng tulong sa Diyos upang ang lakas at ang tibay ng ating pananampalataya ay tunay na lumalim, lumawak, at higit sa lahat, makarating ito sa kagustuhan ng Diyos. Ang pananampalatayang katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi ito rin ang kulang sa akin. Nagkukulang ako rito. Noong Friday, nag-message sa akin si Pastor PJ, available po ba kayo sa Sabado after ng IP? Diba? Alanganin akong sumagot. Libre naman ako. Kaya may pasubali lang, kung napansin nyo. Kaya lang, hindi pa ako tapos doon sa, ito nga, ginagawa kong mensahe. Pero, ganyan pa man, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para lang mapagbigyan natin yung kalooban niya na mahalaga naman yon yung ginawa natin kahapon. Kaya nga lang, nalate tayo mag-umpisa kaya nabitin si kapatid na Beron. Ano? So, ayan yung next time, aagahan natin para hindi mabitin. So, nasa atin din naman yun para hindi tayo mabitin. Paraan din gumawa din tayo ng kaparaanan para hindi tayo mabitin. So, yun. Isa pa. Sa pagiging handa ng mananampalataya, hindi ko na po ito binigay sa kanila. Kinakailangan nila yung kanilang sarili ay kinakalimutan. Paano kalimutan ang sarili? Mahirap Kasi, meron kasing pag sinabing kalimutan, halimbawa, meron kang something na nangyari, mga nakaraang panahon, lagi pa rin umaalingaw-ngaw sa iyong isip, sa puso mo, na ito ay para nagiging hadlang sa pagiging handa mo sa paglilingkod. Kaya, mayroon ditong binanggit, Isaiah 43 verse 18 to 19. Sabi rin, pakipa-plus nga po, Isaiah 43 verse 18 to 19. Isaiah 43, 18 to 19 po yun. Maya-maya, babasahin na lang natin. May words doon na binanggit, may nakita na, forget the former things. Yan po ang sabi. So, who will you compare God to? Is there anyone
ano pa po, yung 18 to 19. Yung 18 muna. Yan ba yun? Sa ibang salin, NIV meron? Will you compare him? Ayun. Forget the former things that happened in the past. Do not keep on thinking about them. Ang sabi ro, may karugtong pa yan. I am about to do something new. It is beginning to happen even now. Don't you see it coming? I am going to make a way for you to go through the desert. I will make streams of water in the dry and empty land. Ibig lang sabihin, pag kalimutan natin yung mga dati na yun, may bago na darating sa buhay at nangyayari na sa atin. Pero may binanggit naman sa Isaiah 46 verse 8 and 9. Ano bang ibig sabihin dito na Isaiah? Yung Isaiah 46 verse 8 and 9. Parang salungad doon sa Isaiah 43 verse 18 and 19. Sabi dito, remember, so remember that you who refuse to obey me, keep it in your mind and hearts. Ano pa? Remember that what happened in the past. Think about what took place long ago. I am God. There is no other God. I am God. There is no one like me. Ibig lang sabihin, alalahanin natin palagi na sa nakaraan, yung Diyos ay nag-iisa. Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay iisang Diyos na nangako sa atin. Kaya ano ang magiging dahilan para yung availability natin ay mahadangan ng mga bagay na nakalipas o na nangyayari, hindi nagiging hadlang sa ating pagiging handa, kundi bagkos ito yung nagiging daan tungo sa pagtupad ng mga atas na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po? Gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Ano po? So, yun. At pangatlo, ang isang tao na mayroong banal na takot, wisdom mula sa pagkatakot sa Panginoon, ito yata yung, awan ko lang kung agree din kayo rito. Ito yung katangian na medyo mahirap matanggap ng isang tao. Lalo na kung siya ay on the top of the hills, nasa taas ng kanyang buhay. Ano? Yung teachable heart. Yun, panghuli po yan. In John 8:31, kung babasahin po natin, teachable heart is, mayroong kinanta natin yon. Ang sabi ron, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ang sabi roon, ito yung mga taong tumatanggap ng turo at aral ng Panginoon na kung saan magiging daan sana kung tutuot silang na natatakot sa Panginoon, na ito'y makatutulong at magpapatunay na sila nga ay tagasunod ng Panginoon. Jesus spoke to the Jews who had believed in Him. If you obey my teaching, He said, you are really my disciples. Yun po ang banggit doon. So, ganito. Unang-una, kinakailangan ng pusong natuturuan o teachable heart o teachable person ay marunong magpakumbaba. Mahirap din gawin to be humble, yung totoong humble. Kung ikay nandoon sa rurok ng mataas, mahirap kang magpakumbaba. Lalong-lalo na kung ikaw yung kinikilala na degree holder ka, mayroon kang posisyon na mataas, at lahat ay nandun sa iyo. Mahirap maging mapagpakumbaba. Na-experience ko po yan, na kung saan ganito. Dati po, ang trabaho ko ay, kagaya ng kay kapatid na Noel,
Nagsikyo po ako ng 5 years sa hospital. At one time, hindi ko alam na nagkamali pala ako, nagkasala ako, in reporting sa incident na nangyari. And pinatawag ako ng administrative officer ng hospital. Sabi niya, call security guard Peñaranda. I want to talk to him. Sabi niya gano'n. So, ganito. Nagre-reason out ako sa kanya sapagkat kino-question niya ako sa aking report, sa incident report. Sabi ko, ay ma'am, kasi po, kaya ganyan yan, araw ng linggo nangyari yun eh. Nakahuli ako ng 4 na kabataan na nagnanakaw sa dorm ng mga babae. Eh, siyempre, hindi man tayo gaano mahusay. Nagkakamali tayo sa paggawa ng report. Question ako, nangangatwiran ako. Ang sabi niya sa akin, I don't need your explanation. Sabi niya gano'n sa akin, wow, bakit po ma'am? I just want to say, sorry. Yun na lang daw sasabihin ko sa kanya. Ay, sige po, kung sorry. Hindi ko na pinaliwanag. Kaya, yung mga ganun tipo ng tao, dahil nandun siya sa posisyon, ayaw niyan tanggapin yung katuwiran ko. Kasi, doon siya eh. So, ito kaya nabanggit ko kanina, medyo mahirap gawin ng isang taong on top of the hill. Ano? Kaya, kung tayo po ay tunay na teachable spirit, makakitaan tayo ng isang halimbawang ito. Maipakita natin ang halimbawang ito na ating nakita sa katangian ng ating Panginoong Jesus. Doon sa Philippians chapter 2 verse 3 hanggang 8 po yun eh. Nagpakababa siya sa halip na magpakataas. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Nagkatawang tao siya. Sabi ron, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag sa halip. Bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Yung pala ang humbleness. So, wala tayong katuwiran para hindi tayo makapag-isip, makagawa ng o magpakita ng kapakumbabaan sa harap ng Panginoon. May halimbawa, ipinakita ang Diyos. Doon po sa Mateo 11:29, siya ay mapagpakumbaba. God is meek, ang sabi roon. And then, pangalawa, ang isang teachable spirit ay mapagmahal na tao. Gaya na nabanggit ko rin kanina, pag pinag-usapan yung mapagmahal ka, hindi lamang ito yung tinatawag na erotic love. Hindi lang yung puro doon, erotic love na ito. Kundi dito, kaya ng Diyos gawin yung agape love. Pero tayo, kaya natin i-apply ang pag-ibig ng tinatawag ng phileo love. Na kung saan, ito yung pag-ibig sa kapatid, sa magulang, sa anak, na kung saan ini-apply natin as brothers and sisters. Kapatid, I love you with the love of the Lord. Kapatid, mahal kita sa Panginoon. No malice, walang malisya. Just say, I love you because the Lord loves me. I love you as my brother and sisters in the Lord. Mahirap magpakababa kung ang lagi nating iniisip ay yung ating tinatawag na ambition. Ano ba yung ambition? Ano ba, mababaw na Tagalog ng ambition? Pangarapin sa buhay. Oh. Kapag may pangarap pa tayo sa buhay o pangarapin sa buhay, hindi tayo po pwedeng maturuan ng kung sino-sino lamang. Kasi ako ito, kaya ko ganito. Pero kapag ikaw ay pusong natuturuan, magagawa mong magmahal kahit sa hindi kaibig-ibig. Yun ang malupit. Loving person can love
sa mga taong hindi kaibig-ibig. John, 1 John 4 verse 7, kasi ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kaya marapat lamang na tayo ay mag-ibigan, magmahalan tayo, na kung paano tayo inibig ng Diyos, gayon din naman tayo mag-ibigan sa isa't isa. Sapagkat diyan napapatunayan na tayo nga ay mga lingkod ng Diyos. Apo. So, pangatlo, ang teachable heart o teachable spirit ay mapagpatawad. Forgiving person, forgiving people, forgiving heart, na kung saan pag sinabing mapagpatawad, ang kapatawaran ay natatanggap lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa pagtanggap sa Kanya, tayo ay totally pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. So, ano ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng magpatawad sa mga nagkulang sa atin? Makikita natin ang halimbawang pinakita ni Jose. In Genesis chapter 50, verse 17. Nakikipag-usap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Doon, nagpatawad si Jose. Kung makikita natin sa kasaysayan, malaking kasalanan ang ginawa ng mga kapatid ni Jose sa kanya. Siya ibininta bilang alipin sa Ehipto. Ehipto ba? Tama ba? So, yun po yun. So, kaya nga dito, ang isang taong maaring turuan o maaring bahaginan ng nalalaman natin, mapagpatawad siya sa lahat na nagkasala sa kanya sapagkat mayroon namang benepisyo ang nagpapatawad sa mga nagkasala sa kanya. Patatawarin din ng Diyos ang mga nagkasala, ngunit ang mga ayaw magpatawad ay hindi rin patatawarin ng Panginoon. Matatagpuan po yan sa Mateo 6:14. And 15. Kaya po, sa ating buhay, sa ating pagiging mananampalataya, pagiging tunay na Kristiyano na mayroong banal na takot sa Diyos, kinakailangan natin, tiyakin natin sa atin. Ito po ay tinanggap kong isang revelation ng Panginoon sa akin na kinakailangan natin yung major na karakteristik natin na isang taong may takot sa Panginoon, maging matapat tayo sa Diyos. Maging handa tayo sa pinag-uutos ng Diyos. At maging handa rin, at magkaroon din tayo ng puso na handang tumanggap, handang magpawasto kung ano man yung pagkukulang na nakita sa atin ng ating kapwa. At dahil doon, alam natin at alam ng Diyos ang puso natin sa Kanyang pagmamahal, sa pag-ibig niya sa atin, anuman yung nagawa natin, nakakulangan natin, ang Diyos ay handa magpatawad, kumalinga, at muling itatag na matibay, magkaroon tayo ng matibay na ugnayan sa Kanya dahil sa ating katangiang natutunan mula sa Kanya nang tayo ay magkaroon ng banal na takot sa Kanya. Mga kapatid ko sa Panginoon, pakibasa po yung ating pangwakas na bilang. Paano ba tayo nagpapakita nito? Kayo na lang po bumasa. Ang taong may takot sa Diyos ay dapat kakitaan ng mga mabubuting katangian. Bilang tanda na sila nga ay tunay na may takot sa Diyos at nakikita ito sa kanilang pamumuhay. Kaya laging mahalaga yung buhay natin.
na tinawag ng Diyos para maglingkod dahil tayo ay may banal na takot sa Kanya. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, dahil napakabuti mo sa amin. Sa kabila ng aming maraming pagkukulang, marami kaming nagagawang labag sa banal mong kalooban. Dahil dyan, Panginoon, tinuruan mo kami na magkaroon ng banal na takot sa iyo upang kami matuto ng tamang pamumuhay, upang maipakita na tunay nga po na kami ay iyong mga lingkod na tinawag, pinili upang ikay mapaglingkuran namin na may katapatan, may kahandaan, at handang matuto sa pamagitan ng turo at aral na nagmumula sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang nais naming paglingkuran habang kami nabubuhay. Kaya kami, O Diyos, ay tulungan mo, turuan kami na magkaroon ng katangian na naayon po sa iyong banal na kalooban. Umaasa kami, O Diyos, na ang salitang ito na aming napakinggan ay tunay nga pong tumimo sa aming puso at isipan at may apply namin sa buhay ang mga natutunan namin ito. Ito po ay aming hinihiling sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po sa salita ng Diyos na pinahayag po ni Pastor John. Manatili po tayo nakatayo at basahin po natin ang ating Biblia. Buksan po natin sa Proverbs 3 verse 8 to 9. Ito po ang sinasabi, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So ang sabi po dito, it emphasizes the importance of recognizing God as the source of our blessings. And we acknowledge this by giving the first fruits of our labor. So the best and earliest part of one's income and harvest. So sa atin, marami tayong pamamaraan ng pagbibigay natin. So sa mga estudyante, syempre wala pa kayong mga trabaho. So sa earlier ng inyong it teaches para sa inyo, pag may binibigay sa inyo ang inyong mga magulang, you can save at least 1 peso from 10 pesos, di ba? So yun. So doon, napapractice natin maglaan ng amount for the Lord. At least, when you graduated and finally have your work, you'll be able to practice, hindi na mahirap para sa inyo. At para sa atin naman ng mga nagtatrabaho, it also teaches us to be disciplined. Kung paano tayo mag-handle ng ating kayamanan. Ayan. Sige po, tayo po'y manalangin at ipanalangin po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Dear Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita na pinahayag mo at nireveal mo sa amin ngayong umagang ito. We pray, Panginoon, sa aming mga kaloob bilang itong handog upang makatulong, Panginoon, sa ministeryo na inyo pinagkaloob sa lugar na ito. I pray na you would sustain them, their work, ang kanilang mga employer, kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanila, sa kanilang pagtatrabaho at ang kanilang mga pinapasukan, maging ang ating mga estudyante. Kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng wisdom, ng knowledge, and ng discipline to handle their resources properly. Sa inyo po namin, itinataas at pinagkakaloob ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name, Amen. Hey, yo, I receive your mercy. Hey, yo, I receive your grace. Hey, yo, I will dance forevermore.
is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet, sweet rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet, sweet rain. Mercy is falling all over me. Hey yo. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. Blessing is falling. Blessing are falling, are falling, are falling. Blessing are falling like a sweet, sweet rain. Blessing are falling all over me. Blessing is falling. Blessing is falling, is falling, is falling. Blessing is falling like a sweet, sweet rain. Blessing is falling all over me. Hey yo. Hey yo, I receive your blessing. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. I will dance forevermore. I will dance forevermore. Maaari na po tayo makaupo. Ngayon po ay makakatunghay po tayo ng family presentation na ihandog po sa atin ng Silian family. John 4 verse 19, we love because He first loved us. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marcos 14 verse 39. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Ano naman po yung sa akin? Fear not, for I am with you. Isaiah 41 verse 10. Sa akin naman po, Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sasayaw po kami sa Panginoon. Puso ko ngayon umaawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, may saya ka lang sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, kaibigan, aking tampuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan. Sama-sama
Maraming salamat po, Celia family, sa natunghayan po naming family presentation. At ang susunod naman po na family presentation ay ang De La Cruz family po. Ngayon po ay darako na po tayo sa announcements. Schedule of services, pre-service prayer, Sundays 7:30 to 8 a.m. Sunday school, Sundays 8 to 9 a.m., adult, youth, and young couples. Worship service, Sundays 9 to 11:30 a.m. Choir practice naman po ay Sundays 2 p.m. or to be announced. Praise and worship practice, Saturdays 9 a.m. or to be announced. At ang intercessory prayer naman po ay Saturdays 5:30 to 7 a.m. At ang speaker po sa intercessory prayer po ay si Sister Merly Francisco. Sa midweek service naman po, Wednesdays 5:30 to 6:30 p.m. At ang speaker naman po sa Wednesday midweek service ay si Pastor John Peñaranda po. At ang cleaners naman po next Sunday ay next Saturday ay ang Young Couples Ministry. Maraming salamat po sa flower offering na binigay ni Sister Lani de Guzman. At kung may nais naman pong mag-abot ng flower offering po for next Sunday, maaari lang po lumapit sa akin or sa inyong lingkod po. At para naman po sa other announcements, patuloy po nating suportahan ang Project Hagay Challenge, 5 peso per day save challenge. To inquire, please look for Sister Miles. Pati na rin po ang Project Hagay Puzzle. To pledge, please look also for Sister Miles. Para naman din po sa mga hindi pa po nakakapag-fill out ng membership form, maaari rin po ito makuha kay Sister Miles. At kung may karagdagang announcements, pastoral prayer po next Sunday ay si Pastor Bert Dungaran po. At ang Sunday speaker naman po for next Sunday ay si Pastor PJ Almasan. At ang opening prayer for next Sunday ay si Sister Edith Peñaranda. At ang offertory prayer for next Sunday ay si Sister Jenny Francisco. At kung may karagdagang pa pong announcements, maaari lang po pumunta sa harap. Hello po. Tayo po ay magkakaroon po ng anniversary ng youth, 19 years na po na anniversary. Ito po ay gaganapin dito lang po sa ating panambahan at magsisimula po ito na 1 p.m. onwards. At ito po ay nararapit na next week na po ito. Yun naman po. Maraming po salamat sa inyo. Ayun po, isang magandang umaga po, tanghali po sa atin lahat. Tayo po ay meron pong ministerial studies na ginaganap po natin every third Sunday of the month. Ngayon po ay nag-resume po ulit tayo ng ministerial studies po. After lunch po, ang mangunguna po sa ating pag-aaral po ay si Pastora Mila po. At ang lahat po ng mga nais na dumalo ay pwede pong pumunta. At ang ating pong pagkain ay nakahanda naman po. Kaya kung after natin pong kumain, pwede na po tayo mag-gather kaagad. Then, ano lang naman po yun, minimum of 30 minutes to 1 hour. And then lahat po na activities na magre-resume po sa hapon, okay po yun. Dahil right after ng lunch po, magsisimula na rin naman na po tayo. And kung may mga karagdagan pong announcement ay tinatawagan ko po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magkakaroon po tayo ng visitation with mga women's ministry after ng ministerial studies. No, kasi akala ko wala pa, kaya dapat after lunch. Kaya lang meron po tayong ministerial studies, kaya after na po ng pag-aaral, diretso na po tayo sa ating visitation kay Sister Imelda and Sister Lerin. And sa prayer warrior po, sa pre-service prayer, ang ating speaker ay si Sister Miles. At kung wala na pong karagdagang announcement, inaanayahan ko na po si Pastor Bert para po sa benediction. Awitin po natin yung kay buti-buti mo. Kay buti
Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan na patuloy po ninyong ipinaparana sa lahat ng iyong mga anak sapagkat kayo po'y tapat sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. At salamat din, O Diyos, sa mensahe na amin pong narinig ngayong umaga na tunay, Panginoon, na ipinagkaloob mo ito sa iyong mga anak na narito ngayon at nasa kanilang tahanan, na sa pamagitan ng buhay na iyong lingkod na si Pastor John, ay pinadaloy po ninyo ang pagpapala mula sa iyong mga salita at kami naman ay tumanggap ng mga pagpapala nito at ito'y magagamit namin samantalang kami ay nabubuhay at naglilingkod sa inyo sa buhay na ito. Kaya salamat, O Diyos, sa buhay ni Pastor John na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan na kailangan niya sa paglilingkod sa iyo at ganun din ang kanyang buong sambahayan. At ganun din, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon ay amin pong dalangin sa iyo na lahat ng pagpapalang nabanggit mula sa mensaheng ito ay amin pong tinatanggap at ito'y mangyayari sa bawat pamilya sapagkat kami ay pusong tapat na sumusunod sa iyong banal na kalooban ayon sa mensahe na narinig namin sa iyong bata. Kaya salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ito na ito, O Diyos, ay magagamit namin upang ay manahalan samantalang kami ay gumagawa at gumaganap ng mga tungkuling ipinagkatiwala po ninyo sa bawat isa sa amin. Kaya naman, O Diyos, sa lahat ng ito, namin kong natanggap na pagpapala galing sa inyo na magsisimpleng kalakasan, kalusugan at katatagan ng aming buhay sa paglilingkod sa inyo samantalang kami ay naglalagay sa mundo ito. Ay patuloy namin dalangin sa inyo na bawat isa na pinagpala mo, O Diyos, ay aming kong hinihili na ang pagpapalang ito ay manatili sa lahat ng ito mga anak na galing po kayong bawala at nasa kanilang tahanan. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong buong sambahayan. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na nagpapupunti sa kanya sa kagandahan mo, nagpapatawad ng ating kasalanan at bumibigay ng ating mga panalangin. Kaya naman, O Diyos, dahil kami pinapala mo at mula sa kabuturan ng puso ng inyong mga anak na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan, kami po'y nagkakaisa na ipagkaloob sa inyo ang pinakamahalaga, ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat, ang aming pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.